Alicia, it's me, DJ Rocky Terra, and welcome to the program rated SPG Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinaka-mainit, nakakapanabik at nakakakiliting tinatagong sikreto o pwede rin namang inilalantad mo na gusto mo lang talagang i-share sa amin. O akala nyo wala ako, nag-play lang talaga ako ng isang buong sweep kanina. Gusto kong makinig muna kayo, pinasasabik lang namin kayo. Kaya eto na po, meron na tayong rated SPG Top Secret caller or sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Hello po. Good evening. Hi, good evening po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? You can call me Aya. Aya, ilang Yes, taon ka po. na? 25 years old po. 25. Sang lupalop ka naman galing, Aya? Basta po around Manila lang. Around Manila lang. Alright, Aya, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Aya, from Manila, ano ang rated SPG Top Secret mo? Itawag na lang po natin sa title na nakuha ng boss ko ang virginity ko sa condo ng circle of friends namin. Nakuha ng boss mo yung V-card mo dun sa condo ng circle of friends nyo. Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes, tamang-tama. When you said boss mo, meaning manager mo ba to? O may-ari ng kumpanya? Bale manager po siya. Then, kasi bago siya maging manager, circle of friends po kami sa isang department. Then, sabay po kaming na-promote, nalipat kami sa department. Then, ayun po, naging manager siya. Then, naging staff niya po ako. Okay, pwede mo bang ikwento sa amin paano niya nakuha yung V-card mo? At gusto mo ba yung nangyari na yun? Actually po kasi hindi siya planado talaga. Pero parang ng mga time po kasi na magkikita-kita kami since may bagong condo yung friend namin. Sabi, sige, punta tayo, ganyan. So, balak po talaga namin, magpapalit kami konti na parang, ay, busy pa kasi ako. Pero ang balak lang namin is magsasabay lang po kami papunta dun sa condo. Then, hindi po natuloy kasi nga mapilit po yung iba kong mga friends na mauna na kami. Then, fast forward, nandun na po kami sa... Mabilis pa ba masyado yung kwento? Sorry. Hindi naman, okay lang. Gusto namin kasi doon na sa mismong bambang na eh. Okay. Okay, fast forward. Nakainom po kami noon. And then, nag-message po, magkakasama kami, then bigla po siya nag-message sa akin sa isang app na bigla niya sinabi sa akin na, akin ka, di ba? Gumanon siya. And then ako naman oo. Tapos, bigla na lang siya nag-alibay na, sige, lalabas lang kami saglit, bibili lang ng food sa labas. Sabi niya, tara, samahan mo ko, Aya. So, ako naman po, sinamahan ko siya. And then, pumunta kami sa parking lot po ng condo ng friend namin. Okay, And then, pumunta kayo sa parking lot. Kaninong sasakyan Yes. yung pinuntahan nyo? Sasakyan po niya. Okay. And then, di sasakay na ako sa passenger seat. Bigla po niya sinabi, sa likod ka. Gumanon siya. So ako naman, sisunod naman po ako. Tapos sumunod din siya sa likod. So, parang sabi ko, sa loob-loob ko, bakit ganito, ganyan. Tapos parang, ang bilis na lang po ng pangyayari. Bigla niya na po ako hinalikan, ganyan. Tapos pinaluhod niya ako sa harapan niya, ganyan. Tapos... Sandali lang. May espiritu kayo ng alak, 'di ba? Opo, meron. Tapos nangyari to parang madaling araw, tama ba? Yes, hindi naman po. Siguro mga... magmamadaling araw, mga 11. Mga 11 p.m. Tapos, Yes. yung sasakyan ni boss, ano siya? SUV, sedan?
hindi ko pwedeng sabihin yung sasakyan niya. Basta, Ilang seater na lang? 5. 5-seater. Kasi syempre gusto lang namin i-visualize para maintindihan lang namin kung gaano kalaki yung space na meron kayo ha. Kasi inisip ko, paano ka nakaluhod? Like, anong klaseng sasakyan yung pwede kang lumuhod, 'di ba? Like, paano ka napaluhod? Ang luwag naman nun, sis, 'di ba? Yes! Nagulat din ako. Maluwag po yung space niya talaga. Like, inurong niya pa yung dun sa may passenger seat para mas lumuwag yung pwesto ko. So, kulang na lang talaga Basta- kama, ganun. Yes. Basta ano po siya, yung ano bang tawag dun sa mga sasakyan? Yung unit ng sasakyan niya is basta yung nabubuksan yung bubong. Ah, may sunroof. Years. Pero hindi nyo naman binuksan yung sunroof. Kahit naman po bukas yun, sobrang tinted nung sasakyan po niya talaga, as in. Talaga? Sobrang tinted. As in, wala talagang kabahid-bahid na kapag tumingin ka from the labas, wala kang makikita sa loob. Kapag po nasa harap ka, kasi di ba, iba yung tint sa front, sa gilid. Mhm. Yung sa front naman po medyo malinaw-linaw kasi syempre, madilim na sa ano. Pero yung nagja-drive. pagkakapark Pero ba ng sasakyan, nasa pader yung mismong front? Yun nga po ang problema kasi yung pagkakapark ng sasakyan, may katabi kami sa kaliwat kanan, and then yung harap namin, daanan. Yun lang. So paano ginawa niyong paraan? Meron ba siyang pantakip sa sinag ng araw? Yung nilalagay para medyo less yung pasok ng araw dun sa loob ng sasakyan sa harapan. Meron ba siyang ganon na nilagay? Wala talaga, diretso na talaga kasi hindi na makapagpigil. Opo, rekta na siya kasi hindi talaga siya planado. Okay. So pinaluhod ka tapos after noon, anong pinagawa sa'yo? Ayun, inano ko siya. Parang habang inaano ko po siya, yung alaga niya, binubuksan niya na yun. Kasi ang suot ko po nun is nakapantulog na ako. Kasi ang bala ko is magsi-sleep over kami dun sa condo po ng friend ko. Then siya, uuwi siya sa kanila. Ganon. So siya nakapang-office, nakapang-casual. Na kasi Friday po nun eh. So ako nakapantulog na po ako. So nabuksan niya ganyan. And then nakala ko, ayun lang po yung mangyayari sa amin. Yung hanggang syubo lang. Then nagulat ako. Parang hindi niya... Wait. Sis, Aya, sabi mo kanina, V-card yung kinuha sa'yo, tama ba? Opo, eto na nga. So, wait. So, meaning, yung, pagsusubo, ganyan, alam mo naman yun. Nagawa mo na yun in the past o first time mo rin yun, tinuruan ka lang? Tinuruan niya lang din po ako. Talaga? As in, sa kanya ko lang talaga nalaman yun. Sa edad kong to. Tapos? Then, ayun na po. Parang nagugulat na po ako sa pangyayari. Pero, kasi meron ako mga ex na dumadating na nga kami sa ganong point. Pero never akong parang like napapayag. Sa kanya lang talaga na hindi ko ex, hindi ko boyfriend. Na boss ko lang. Hello? Nandito pa kami, huwag ka mag-alala. Kumbaga, nag-aantay kami nung mga sasabihin mo pa sa susunod. Okay, go, laban. Ayan. And then, ito na nga po. E di, after ko siyang, parang nadala na siya. Parang, kinandong niya muna ako. And then, parang nakatalikod ako sa kanya. Na-imagine niyo po ba, nakaupo siya. Then, Oo, nai-imagine niya. Then, hinawakan niya. Kinandong ka niya, tama ba? Yes. Opo. Kinandong ka niya in the sense na nakaharap ka sa kanya o nakatalikod ka sa kanya? Pinatalikod niya po ako kasi di ba nakaharap ako sa kanya habang sumusuber. Then tinalikod niya ako nung kinandong na niya ako. And then parang hinawakan niya ako sa balikat pabewang hanggang sa balakang. Tapos sabi niya, ang ganda talaga ng katawan mo, sabi niya. Pinilabutan ka doon? Hindi nga po, hindi ako natakot. Parang kinilig pa ako. Hindi, yun nga yung sinasabi kong kilabot na naramdaman. Ayun.
Yung parang tumaas lahat ng balahibo mo para, yes, laban na to, ganun. Yes, gano'n. Parang, etong boss ko na to. Like, parang unang kita ko kasi sa kanya, nung hindi ko pa siya ganun ka-close, parang nakita ko na, ay, out of my league ko to. Parang never ako kakausapin ito, ganyan. Tapos biglang, ganun. Oh. Ayun. So, And then, natuloy yun. Opo, natuloy. Eh, yun na, after niya akong himas-himasin, ganyan, hiniga niya ako. Tapos, parang, medyo tinulak ko pa po siya nun kasi sabi ko sa kanya, Sir, wala pa po akong experience, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, andito na tayo sabi niya. Kasi mapapatagal pa tayo kapag, sabi ko, ayoko po kasi sabi nila masakit. Sabi ko. Tapos sabi niya, hindi, gentle lang naman. Sabi niya, gentle lang naman. So, nararamdaman ko na yung parang kinikis-kis niya ng konti. So, parang di ba sa ating mga babae, parang pinipigilan pa natin. Parang may pagpigil. May pagpigil. Yes. So, wait lang So, naramdaman mo yung batuta na kumikis-kis sa kung saan mang lupalop ng mundo. Yes po. Tapos sabi niya sa akin, natatakot ka pero wet ka na. So, ako hindi ko naman control na, ano ba? Mapapansin ko pa ba yun? Tapos, edi sabi niya po sa akin, sabi niya, sige na, andito naman na tayo, ganyan-ganyan. So, parang, sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan-ganyan. So, parang, kumapit na lang ako sa braso niya. Parang, ang dating sa akin, ayoko, pero inaantay kong ipasok. Ganon. Tapos, hanggang sa, pinasok na po pala talaga niya. So, parang sabi, ang sakit. Totoo po, kasi, nung unang tapos parang napasigaw pa po talaga ako. Syempre, kotse yun. Tapos sakto pa, nung napasok niya sa akin, may dumaang sasakyan. So, anong ginawa ninyo na may dumaang sasakyan? Wala, sabay lang kaming tumingin na ganun. And then, dinuloy lang namin pagkadaan nila. So, nung naramdaman mo na nandun na ang batuta, pinasok na sa bag, tapos nung pagpasok dun sa bag, parang naging komportable ka na o parang naglalaban yung utak mo na parang, okay to, tuloy ko na lang to, ganyan, kasi parang okay Ganun naman na. Opo, kasi parang sabi ko, andito na Pero ang sakit talaga niya, ang hapde, na parang, ang hapdi niya, kasi hindi ko alam, nung inamin niya lang po sa akin, nung nahimasmasa na kami right after, parang, nung pinasok niya pala, yung batuta niya, sinamahan niya pa ng daliri niya. Ayun, so parang sabi niya daw, opo, kasi nga, parang nahihirapan nga siyang ipasok kasi nga daw ang sakit ko. So parang, edi ayan na, nangyari na. So parang hindi ko alam kung gumagalaw ba yung sasakyan sa labas. Hindi ko po talaga alam. Parang nawala na kami sa wisyo na di bali nang may makakita, ganyan. Minadali na lang talaga kasi nga po baka magtaka na yung mga friends namin na ba't ang tagal namin bumili ng food. Mm-hmm. Masasabi mo ba na yung kanyang batuta ay malaki o pahaba, pa horizontal, pa vertical, parang medyo nasipat mo ba? Actually, malaki siya. Na, alam niyo yung itsura na malaki, na mataba, tapos sobrang maugat. Yeah. Nakita mo pa yung ugat, sis? Ha? Yes! Siyempre, nararamdaman siya rin ng kamay ko. Nakakaloka yung nakita mo pa talaga yung ugat doon sa kadilim-diliman ng parking lot na yun, Yun. Tapos, edi po nagmadali na kaming bumaba. Edi nag-aayos kami ng ng damit paglabas namin ng sasakyan. Then, bigla niyang sinabi sa akin nung paakyat na po kami sa, parang may way kasi nun yung parang maghahagdan ka muna bago ka makarating sa elevator. Sabi niya sa akin, may regla ka ba? Gumanon siya. Sabi ko, ha? Wala. Tapos pinakita niya po sa akin yung polo niya. Ang daming dugo. Tapos sabi ko, ha? Ganyan. Yung polo pa niya nun, sobrang light. Tapos parang, bago pa may mangyari sa amin, inaasar pa siya
nung mga ka-office mate namin na, oh, himala, hindi ka nag-tuck in. So, bigla siyang nag-tuck in. Sabi ko, hindi ba hindi lang papapansin na bigla ka na lang nag-tuck in? Baka hilahin nila yan. Sabi niya, hindi naman. Eh di naglalakad na kami. Kasi ang dami po talagang dugo. As in, parang nandidiri ako kasi syempre, buhos. Tapos, may dugo muna, ang lansa-lansa. Ganun nasa isip ko. Eh di nakayuko lang po ako. Tapos, nung naglalakad ako, syempre, nakatingin ako sa ibaba kasi down na down ako, hiyang-hiya ako sa dugo. Pagkatingin ko sa medyas ko, may dugo din. Sabi ko, babalik kami ng condo, wala kaming dalang food. Makikita yung medyas ko, may dugo. Buti nakalakad ka nun, sis. Oo nga po, yun ang hirap pa. Kasi parang sabi ko, parang hindi ko alam kung gumagasgas ba yung panty ko sa pakiramdam or baka kasi nga, parang feeling ko nasugatan talaga. Hindi, tsaka siguro din, dala na rin ng espiritu ng alak, kaya talagang parang nandun na rin yung adrenaline, diba? Yes. Mhm. So, nung So, pag-akit, ayun sige, umakit na kayo. Umakit pa rin, tinuloy nyo ba ng pag-akit ninyo? Eto pa, hindi po kasi sanay mga ka-office mate ko na hindi ako naka-lip tint, naka-lipstick, ganyan. Eh, syempre, nag-kiss kami, nag-shoewear ako. So, nabura. Pagkabukas sa akin ng pinto, sabi, "Be, ba't pawis na pawis ka? Tsaka bakit ang putla mo?" Anong sinagot mo? Sabi ko na lang, sabi ko, hindi bigla ko kasi naisip yung urgent ko sa office. Sabi ko, Di mo man lang sinabi na, nasira kasi yung elevator, kaya ganito. tapos sabi nila, ay talaga ba, Behala? Sige, tulungan kita, ganyan. Sabi, asan na yung binili nyo? Tapos sabi namin, wala kaming nakita. Naniwala naman sila. Ano po? Naniwala ba sila? Naniwala sila kasi yung group of friends namin doon, kinomfort ako kasi nga, Be, okay lang yan. Gusto mo, gawin natin yung work mo. Ngayon, tulungan kita. Then, doon sa part na mga boys, parang nagkukwento rin tong si boss kasama yung mga ano. So, parang niligaw lang namin yung topic para hindi mapansin na maputla ako, na parang pasimple kong tinanggal yung medyas ko, tapos binursa ko na lang kung saan, ganyan. Tapos parang nagpanggap na lang ako na susuka para magdire-diretso ako sa CR. Kasi nga po, feeling ko baka may tutulong dugo siya or parang baka feeling ko lang yun. Ganon. So, tapos, edi ayun po yung first ever experience ko. Sabi ko, akala ko pa naman paghahandaan ko na okay, nasa maganda kaming lugar, maganda yung kamas. Parang hindi ko ina-expect sa sasakyan. Doon pa nangyari ang lahat. So, Doon pa. kumusta naman yung experience ng lahat ng yun? Palagay mo ba parang memorable sa'yo yung naganap na yun? Nasundan pa ba yun? Opo. Actually, dati kasi, nung first time mangyari yun, nilagay ko yun sa calendar ko ng phone ko. Okay, first DJ, first ganyan. Hanggang sa, hindi ko na mabila kasi ang dami na sunod-sunod na hindi ko na nasundan yung calendar ko. Ibang klase, no? Ikaw lang, parang sa kauna-unahang pagkakataon, parang ngayon ko lang na-realize na mayroong tao pala talaga na nagka-calendar ng lahat ng milestone niya sa buhay. Diba? Milestone sa buhay, first ever shubo. Dated, ganito, ganyan. Diba? First totoo. ever pasok ng batuta. Talaga kasi sobrang memorable sa akin noon. Kasi nga, yung tao po na yun, hindi talagang totaling 0% kong naisip na maa-attract sa akin, ganyan. So, parang maa-attract din ako sa kanya. Ganon. So, parang hindi ko po talaga siya napag-isipan na magkakaroon kami ng gantong something. So, nasundan siya ng nasundan. And then, fast forward, kung saan, minsan, sa parking ng office, minsan, sa halos parking lot nga po kasi minsan sa parking ng mall. Ang galing nyo naman pagdating sa parking. Hindi ba nayuyugyug yun? Baka malaki yung sasakyan ng boss mo, kaya hindi masyadong halatang nayuyugyug. Yun nga po, pero feeling ko naman kasi kahit gano'ng kalaki, mayuyugyug talaga siya. Malay mo, malaki-laki yung mga dalahin niya dun sa trunk ng sasakyan niya. Sa bagay, Kaya, mabigat-bigat. oo, kaya hindi basta-basta parang nayuyugyug. Oh. Opo. Tsaka baka And gentle then, nga, 'di ba? Gentle eh.
Hindi nga po eh. Ay, hindi na Ano naging nga siya gentle. eh. Akala ko ba, gentle sa una? Gentle siya nung una, pero parang pakitang tao niya lang yun. Tapos nung after na nun, parang magana lagi. Talaga? So, anong ginagawa mo pag namamaga? Nagpapahinga ka ba? Niyelohan mo Opo, ba pero- yan? Hindi, di ba pinapahinga ko siya. Pero parang gusto ko pa, kahit magang-magana. Bakit nakakailan ba kayo sa isang araw? Minsan, 2 lang po, 3, ganyan. Pero parang, minsan kasi sabi daw, kapag daw kasi nilalabasan ang guy, hindi ko po alam kung totoo parang pag nilalabasan ang guy is parang nakakaantok. Or Kapag parang nilabasan siya nakapagod talaga ng ngiti sa labi niya, talagang parang mahuhumaling ka, diba? Oy, Aya, Then, meron pa po mas nangyari. Hindi ko rin ina-expect. sandali lang, overtime na ako dito Aya, ganito na lang. Alam ko na may dugtong pa tong top secret mo. Pwede bang tawag ka ulit next week? Kasi mag-e-election pa sa Lunes. Syempre, kailangan yung mga kabisyo natin makapag-focus dun sa kung sino ililista nila. Baka mamaya ang ilista nila dun sa bubotohin nila. Aya. Boss ni Aya. Number 2. Baka ganun na yung mga ilalagay nila sa nila. Kasi ikaw yung naiisip ngayon. Malamang si Mr. Driver na nakatutok ngayon. Iba na rin yung gustong itutok ngayon sa'yo. Diba? Tapos may nagsasabi pa dito na nagko-comment sa atin, ang sexy din ng voice mo, o diba? Ay, may kamukha ka bang artista or parang feeling mo ba may kamukha kang artista? Yung sa circle of friends po kasi namin, ang unang kita niya daw kasi sa akin is, ewan ko, parang feeling ko ang OA lang, or hindi ko alam kung matutuwa ba ako. Is parang uncourteous daw kasi same daw kami ng lips. And then, ito naman po, boss ko na to. Sabi niya, si Denise Laurel daw. Ganyan. Pero morena po ako. Pero maganda Ganda ka. Yes. Tapos parang, ito po lang medyo pahint lang. Nagulat lang din po kasi talaga ako kasi di ba manager ko siya. And then may time na pinagamit niya sa akin yung company phone. And then, nagugulat kasi ako, pag nasa bahay, may nagpa-pop up sa IG. Sabi ko, ano yung IG? So, maling-mangi, alam. Pero tinry ko po, parang pumasok sa isip ko, natry ko nga buksan. And then yung closest friend niya po, dun sa circle namin, inopen ko yung message nila. Parang binilisan ko lang yung pag-scroll. Not until may nabasa akong name ko. Sabi ko, gags, parang sabi ko, pinag-uusapan nila ako ganyan. Anong lang nandun? po ako sa topic nila. Parang nagtatalo sila. Na tinanong po kasi siya nung friend namin na kanino ka pinaka na-attract sa buong building ng office natin. And then sinabi niya po ako. And then parang nag-away sila na hindi naman nag-away, parang nagtatalo sila na daw mas malaki sa akin. Para daw po kasi dun sa friend namin, malaki daw po ang boobs ko. Pero para kay boss, yung puwet ko daw. Ayun. So parang sabi, gandang-ganda siya sa katawan ko. Ewan ko, parang hindi ko po, kaya dun ko naisip na, talaga kasi kapag po tiningnan siya, talagang feeling ko sa level ko is hindi siya magkakagusto sa akin. Then nalaman ko na attracted na pala siya sa akin nung first ko pong na-hire sa office namin. Pero feeling ko attractive ka naman talaga. Hindi naman magiging ganun sa'yo yung boss mo kung hindi, diba? But anyway, Aya, maraming salamat sa pag-share ng yung rated SPG Top Secret. Nagulantang ang lahat. Kaya pala siguro talaga medyo naging late, super duper late night na yung pagtanggap natin ng call ngayong gabi. Kasi ganito kahat yung Top Secret natin. Siyempre, dapat pinatulog muna natin lahat ng mga dapat matulog. Ultimo uwak dapat matulog ngayong gabing to. Pati mga daga, tsaka yung mga ipis nakatulog. Safe na safe ang rated SPG Top Secret mo sa amin kasi tanging mga mae-el lang ngayong gabi ang nakatutok sa'yo. As in, malalambing. Aya, abangan namin yung mga kadugtong pa ng rated SPG mo next week O kaya kung kailan ka man available ng Friday night, ha? Yes po. Yes. Sige, Kasi sana- yung mga
revelation pa. Ayan. Pero sana, bambang, responsibly. Alam mo naman ang buhay, diba? So, thank you so much, Aya. God bless. Bye. Thank you. Bye-bye po. Uminit dito sa booth namin. Check nyo nga yung mga parking lot sa inyo. Tingnan nyo kung may tao. Tsaka, kapag ang lalaki, naka full tinted or fully tinted yung sasakyan niya, naka magic tint. Alam na this. Gumagawa yan ng kababalaghan sa loob ng sasakyan. Ang dami-dami yung bus nila, in fairness naman, walang pang check-in, Joy. Diba? Ang dami-daming pwedeng pag-check-in, Joy. Gusto talaga car, fun. Ang sikip-sikip nga dun eh. Well, hindi ko naman alam kung ano yung kasikipan dun. Kasi may pang check-in kami. Charot! Sa bahay ng asawa. Tsaka magandang ginagawin kapag mag-aasawa kayo, kabishop. Yan ang tatandaan ninyo. You give yourself to someone you love and vice versa, diba? You get some for someone or from someone you love. Ganon. Okay? Malinaw tayo dun ha. Para lang tayo mga nakainom. Shot tayo mga pre! Pag ako nareklamo dito, wala akong sinabing kahit anong masama dito, ha? Sabi ko nga kanina, di ba kapag nilabasan ka ng ngiti sa labi mo, talagang kikiligin ka. Pinapahamak niyo ko paminsan, ha? Anyway, if you wanna share your rated SPG top secret, next week na ulit Friday. Friday lang nagaganap yun, ha? Minsan lang tayong maging bastos tuwing Friday lang, pero medyo semi-bastos lang. At bukas, magsama-sama tayo for Love Radio Academy, Retro Sabado. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Raqueter. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Makakauwi na tayo, Boy Pindot. This is Rated SPG Top Secret. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Nika's Secret File. Si Nika nanumbalik. Ano ulit? Nanumbalik. Ano ba naman yan, Rakitera? Tumigas yung dila ko tsaka yung bibig ko dun sa numbalik. Si Nika nanum. Ulitin natin, take 2. Si Nika Ha? Hindi ko talaga kaya. Si Nika nanumbalik. Ayan! O, diba? Sorry talaga. O, sige, try nyo kaya. Kayo kaya yung magsabi nun. Nanunumbalik. Si Nika nanumbalik ang nararamdaman sa kanyang dating kasintahan. Pero yun na nga, meron siyang kasalukuyang kasintahan. Kumbaga matagal na sila na hindi naman na nagkikita nung ex niya. Tsaka lang sila ulit nagkita nung namatay yung mommy ng ex niya. Pumunta siya sa burol. Tapos para bang doon nanumbalik ang kanyang nararamdaman or feelings para sa kanyang ex-boyfriend. Tapos naalala niya yung mga first na ginawa nila at kung paano siya alagaan. Hindi lang nung pamilya ng kanyang ex, kundi nung ex niya mismo na inuuna siya bago ang lahat. Samantalang yung boyfriend niya, hindi niya maiwasang kumpara eh. Etong boyfriend niya parang wala daw paki sa kanya. Kung hindi pa raw siya nga tatawagin nung tatay nung kasalukuyan niyang boyfriend dun sa lamesa, sa pagkainan, tsaka lang siya makakakain. Yung ganun ba? Isip ko nga kanina eh. Nagjowa pa to.
parang wala rin naman siyang jowa. Charot, with harot. Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Tambay Love. Para sa sender, balik ka na lang sa ex mo tulad ng kwento mo. Sa boyfriend mo, wala naman siyang planos para sa'yo at minamadali ka pang makapagtapos ng pag-aaral para matustusan ang pangangailangan niya. May nararamdaman ka naman na para sa ex mo. Baka yan na ang senyales para magkabalikan kayo. Hindi talaga closure ang nangyari sa inyo, kundi isang magandang pagsubok and experience para mapalapit pa kayo muli sa isa't isa. From Tambay Love. Talaga ba? Hindi siya closure? Kundi isa siyang exposure? Ganon. Ito naman sabi ng ating kabisyo na si Ryan Tolosa. Hinahanapan mo lang ng mali ang boyfriend mo dahil may nararamdaman ka na sa ex mo. Yun lang yun. Huwag mo nang masyado pang pabanguhin yung boyfriend mo o yung ex-boyfriend mo. Yun lang talaga yun. Gusto mo nang bumalik sa ex mo. Sa bagay, no? Kapag ayaw na talaga natin sa isang tao, hahanapan at hahanapan talaga natin siya ng mali. Salamat, Ryan. Ito pa sabi ni Don Feria. Ang masasabi ko lang sa ating letter sender, sundin niya na lang ang nararamdaman. Sundin niya na lang ang kanyang puso. Feeling ko mas mahal niya pa talaga si ex, kaya wag niya nang patagalin pa kesa malaman ni present boyfriend ang ginagawa niya. Makakasakit lang siya ng damdamin ng iba. Shrew. Salamat, Don Feria. At pa sabi ni DR, Nika, ikaw lang naman talagang problema rito. Ay. Una, nagiwalay na kayo ng ex-BF mo. Dahil sa paratang mo sa kanya na nag-cheat siya, naniwala ka sa iba pero hindi naman pala totoo. Pangalawa, may boyfriend ka ngayon pero wala siyang time sa relasyon ninyo. Well, it's better kung wala ka nalang piliin sa kanilang dalawa kasi walang magandang mangyayari kung isa lang sa kanila ang dapat mong mahalin habang yung isa, hihiwalayan mo. Dapat kasi dito, tinuldukan ni Darwin Russell to. Kasi walang magandang mangyayari. Ganon. Tapos isa lang sa kanilang dapat mong mahalin. Yung isa, hiwalayan mo. Dapat ganon. Tuloy-tuloy kong sinabi yung comment mo eh. O ito naman sabi ni Charles, first and foremost, ang hirap naman mag-focus kung saan ako makikinig at manunood. PBB ba? Programa mo, DJ Rocky? Pero dahil malakas ka sa akin, ikaw na ang pinipili ko. At salamat ha, thank you ha. Alam mo, sender, you should be aware of the false accusations na ginawa mo dun sa ex mo. Hiniwalayan mo siya eh. Dapat na totoo naman pala yung ex mo sa'yo. Sana nakinig ka man lang sa kanya. Tapos eto ka ngayon, may boyfriend ka na. Pero, nandito ka sa sitwasyon na kung wala siyang paki sa'yo at hindi mo naman feel yung pagmamahal mo lang sa kanya, bakit nandiyan ka pa? Pagdesisyonan mong maigi kung anong dapat gawin mo. At dun sa ex mo, ikaw tong tumutulong sa kanya dun sa funeral ng mom niya. Pero nandun ba yung forgiveness para pagkatiwalaan siya uli? Make it clear, sender, and be wise. Yun lamang po. Salamat, Charles. Ito pa sabi ni Jobert Vertudazo. Para kay Nika, hiwalayan mo na yung boyfriend mo ngayon. Dahil ikaw na mismo nagsabi sa amin, addict sa online games itong boyfriend mo. Walang time sa'yo. Balikan mo na lang yung ex mo na nagpaparamdam sa'yo ng pagmamahal at pagpapahalaga. Tsaka sa kwento mo, mukha talagang mahal mo pa rin yung ex mo. Shoutout na lang kay pareng Alan Alvarez at pareng Rogelio June Bernardino, lalo na kay Yorme Rojun Gabatino. Yun lamang po. Thank you so much from Jobert Vertudazo. Ang dami pang nag-comment sa ating secret file for tonight. At halos lahat ng mga nagko-comment, huwag mo nang patagalin pang relasyon mo sa inyo ng iyong boyfriend. Hiwalayan mo na yan. Sasakit lang ulo mo dyan. Puro ganun. I agree naman. Kasi kung yan na yung nararamdaman mo at wala ka ng masyadong amor dun sa boyfriend mo, may mali.
Kung lahat na lang ng mali ng boyfriend mo nakikita mo sa kasalukuyan, may mali. Yung pakiramdam na you don't adore your partner that much anymore, ibig sabihin may mali sa relasyon ninyo at may mali. Hindi naman yung completely mali sa nararamdaman mo, mali sa iyo. Pero you have to reassess your feelings towards your partner. Baka kasi hindi na sumasapat yung pagmamahal mo para sa kanya to stay in that relationship and eventually it will become toxic. Baka nandyan ka na lang for safety, for the reason of gusto mong magka-boyfriend, or for the reason na ito na kasi yung boyfriend ko eh. Ito yung pumalit right after my ex. Nandun ka ba sa situation na yun? Or, baka naman, tama din yung isang sinabi nung kabisyo natin kanina. Na hinahanapan mo na lang talaga ng mali itong ex mo, ay itong present mo, dahil sa ex mo. Kasi may nararamdaman ka pa sa ex mo. Kasi ang taong gustong-gusto ang kanyang partner will do anything and everything for his or her partner. Na kahit ano pang sabihin ng ibang tao, he or she will make sure na okay pa rin siya sa paningin ko or paningin mo. Yung kumbaga lahat na ng tao sa paligid mo, posibleng sabihin nila lahat ng mga masasakit, masasama doon sa partner mo, pero ikaw ang magiging tagapagtanggol ng partner mo. Ikaw yung magsasabi na hindi naman ganyan yung nakikita ko sa kanya. Pero kung ikaw mismo ang nakapupuna at para bang humihiwalay na yung damdamin mo dito sa partner mo, so what's the point of being there? What's the point of staying in a relationship wherein hindi mo naman na mahal yung tao? Plus, the fact na nag-cheat ka pa din. Hindi mo nga sinabi sa present partner mo na umattend ka ng burol ng mommy ng ex mo. Dun pa lang nagkamali ka na. And you have to admit that. Aminin mo, hindi lang sa sarili mo, kundi dun sa taong partner mo. Na kahit marami siyang kamalian sa'yo, hindi pa rin naman sapat na rason yun para makipag-reconcile ka or makipag-recommunicate ka doon sa ex mo. Kasi kung bibisita ka lang naman talaga at kung gusto mo lang talaga na makiramay doon sa ex mo dahil ibang klase yung naging impact sa'yo doon sa buhay mo nitong mommy niya, makikiramay ka. Pero you know your boundaries. Hindi yung tipong, aba, tumulong ka. Okay, sige, tanggapin na natin yung pagtulong. Pero, ikaw na mismo nag-initiate na makipag-kiss sa kanya. Ano yun? Sinong niloloko mo ngayon? Sarili mo. And yung ibang tao sa paligid mo. Kung gusto mo ng matinong relasyon, maging matino ka din mamili. Maging matino ka din sa pagdidesisyon mo. Sinasabi mo na itong present boyfriend mo, sinasabihan ka na magtapos ng pag-aaral, pero are you being fair right now? Kung ayaw mo naman pala na ganun yung magiging partner mo at naging partner mo, bakit nandiyan ka pa nga? Oh. Hindi kayo magtatagal. Kung ganyan na yung iniisip mo sa kanya ngayon, hindi kayo magtatagal. Bibigyan ko lang yun ng mga months or years. Sige, sabihin na natin mga 2 years max. Pero kung ganyan na yung iniisip mo dun sa current boyfriend mo, hindi talaga ka magtatagal. At para naman dun sa nararamdaman mo sa ex mo, ikaw lang din naman ang makapagsasabi niyan eh. Ano ba, gusto mo ba talaga na makipag-reconcile, makipag-recommunicate dito sa ex mo na to the point na gumawa ka pa ng dummy account? Namimiss mo ba yung ganong klaseng pag-aalaga? Namimiss mo ba yung ganong klaseng pag-aalaga? Kaya mo lang siya gustong balikan? O kaya parang pakiramdam mo may feelings ka pa rin sa kanya? Or mahal mo lang talaga siya?
Timbangin mo din yung sarili mo. But please do not be unfair to others. You left your ex-boyfriend because you thought he cheated on you. And then right now, you just cheated on your boyfriend. Kaiwan-iwan ka ba? Oo, kasi nagloko ka eh. Masasabi ba nating pagluloko yung ginawa mo? Oo, nagsinungaling ka pa. Hindi ka nagsabi ng totoo dun sa boyfriend mo. Na kahit gaano siya kaepal sa buhay at kahit gaano pa siya katamad sa buhay, di pa rin yun sapat na dahilan para sa ganyang paraan ka kumilos. It's just be honest. Yun lang naman yun eh. Be honest to yourself and to other people. Na kahit masakit yung honesty na meron ka, makakasakit ng iba, pero at least nandun yung respeto. Hindi yung tipong wala na nga yung pagmamahal, tinanggal mo pa yung respeto tapos mawawala pa yung tiwala. And in order for you to be respectful sa pamamaalam sa isang relasyon, maging honest ka. Because the highest form of respect is honesty. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong basa princess, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Nika's Secret 5. Payag ka ba doon na magkaibigan lang kayo kahit na may nakukuha siya sa'yo? Payag ka ba doon? Depende siguro kung masarap. Why not? Charot! With harot. Alam mo kabisyo, kung sakali man na nandyan ka sa ganyang klaseng sitwasyon na tipong naghiwalay kayo ng dati mong jowa, tapos nagkita kayo ulit, nagkausap kayo ulit, tapos biglang nanumbalik yung ginagawa ninyo na matagal nyo nang hindi ginagawa pero ginagawa nyo na magjowa kayo tulad na lang ng laugh-laughan as in tawanan. Kung ganon ang magaganap, ang tanong, papayag ka ba na maging magkaibigan na lamang kayo? TG, payag ka? Sa akin, kung ako yun nandun, hindi ako papayag. Mahirap. Ano yun, tiki man lang tayo. Walang pagmamahalan. Kung pares sama kayo single. Kung pares kayong single, tapos napagkasunduan nyo na tiki man lang, walang Label. walang label, pwede. Pero kung hindi kayo pares nagkakaintindihan, yung isa lang yung may ayaw ng walang label, tapos yung isa gusto niya na may label, mahirap yun. Totoo. Dahil yung gumugusto, yun ang talo. Yes, tama. Hindi ka mananalo. Kaya kung ako sa'yo, kung gusto lang niya tikiman, edi tikiman mo lang din. Charot! With harot. Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, magkakasama tayo. Kapiling ang basa princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At nag-iisang TG! At eto na nga, ibibigay na namin ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files.
Bumigay ako sa isang taong hindi sigurado sa akin. Meron ka na bang kinausap na tao Mhm. na sinubukan mo lang naman, baka sakaling bumigay, pero bumigay? TG. Meron. Talaga? Sinubukan mo lang? Yung tipong hindi ka seryoso? Maraming ibig sabihin sa akin yung bumigay. Bumigay na binigay niya yung sarili niya o bumigay na nagustuhan niya rin ako. Bumigay siya. Bumigay siya na tipong Binigay yung bataan. Oo. Oo, feeling ko yun Yung eh. ganun. Oo. Siguro hindi naman agad ganun. Hindi naman agad ganun. Sinasalba mo talaga yung sarili mo, no? pangit. Kinaibigan mo naman. Pangit naman kasi na ganun kagad yung intention mo sa kanya. Mm. 'Di ba? Parang wala kasing thrill para sa akin. Kung yung intention mo lang is pabigayin siya para isuko yung bataan, pangit naman. Mas maganda yung may thrill din na nagkaintindihan muna kayo bago nyo sinuko yung mga bataan ninyo. Pero kasi may ibang lalaki talaga na kahit hindi pa naman sila super duper sure sa isang babae, susubukan nila eh. Yes, may mga ganun talagang lalaki. So bakit ganun yung gumagalaw sa utak ng isang lalaki? Ano yun? Wired ba kayo to do it? Gusto nila matest yung sarili nila kung kaya nilang pabigayin yung babae. So it's all about pride? Ego ba to? Yes. At may mga tao rin na tinatawag natin na parang trophy sa kanila yon. Yes, Yes, may mga lalaking ganun, trophy. Yes, may mga lalaking gano'n na Yung parang... feeling nila mananalo sila, naka-jackpot sila kung Yes. sakali makuha nila yung babae. Oo, tapos ikukwento nila yun sa barkada nila. May mga ganun tao, hindi naman, at may mga ganun lalaki. Hindi lahat ng lalaki ganun. Mhm. 'Di ba? Pero may mga ganong lalaki na hindi Oo. natin pwedeng sabihin na walang ganun, hindi kami ganung lalaki. So in short, sinasabi po ni TG, hindi po siya ganon. Sige na nga, sabi mo eh. Naubo tuloy siya, ha? Parang napag-usapan ako bigla pagkabato ko ng linya na Kaya yun. nga, hindi kasi inaalam ko talaga kung anong pumapasok sa isip ng isang lalaki. Bakit hindi na lang kayo maging seryoso? Tsaka nyo lang guluhin yung buhay ng isang tao kung talagang sigurado kayo. Ito yan, may mga lalaki kasing nasaktan sila sa nakaraan nila. Tapos gusto nilang subukan ulit, bumawi. Ha? Tapos sa ibang tao? Sa ibang tao. May mga ganun. Katulad ng caller natin last Friday. 'Di ba? Na nasaktan siya tapos gusto niyang bumawi. So may mga lalaki rin na ganun. Na parang dati hindi sila napapansin, hindi sila ginugusto. Pero yung dumating na yung time na parang yung self-confidence ko iba na. Mhm. Alam ko na yung sistema. Alam ko na gumalaw. Natuto na ako. Sumama ugali, ganun. Testingin ko ngayon. Nakakaloka, no? Pero yung mga experiences natin nasasaktan tayo, I believe, depende yan on how you handle it or how you take it. It's either magiging better person ka or magiging worse ka. Yes. Tama yun. Hindi porke nasaktan ka, ibig sabihin, mga abuso ka na ng ibang tao o gagawin mo sa iba yung nangyari sa iyo na sakit or mag-i-inflict ka ng pain to other people. So naniniwala ko, it depends pa rin sa tao. And naniniwala pa din ako na si TG, mabuting tao. Siya, kabisyo, abangan niyo po ang secret file sa aming pagbabalik kasama si DJ Raketera. At ang nag-iisang TG dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programa, DJ Rocky's Secret Files. Love Radio. Kababae ko. Gag siya. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello.
pa lang, mahanap din sa Omegle si Mr. All-in-One. But hi DJ Rocky at DJ Jello. I've been listening to your stories for a while now, as it helps me stay up habang nag-aaral. May upcoming exam ako. And while listening to your podcast, naisip ko na i-share din ang mga tumatakbo sa isip ko. And I hope after this, maging maayos na ang pagre-review ko for my exam. Itago nyo na lang ako sa pangalang Laila. And this is my secret file. Minsan kapag bored ako sa gabi, I visit socializing sites gaya ng Omegle. I badly want to have online friends. Siguro, may magsasabing maganap na lang ako sa social media platforms. Pero gusto ko kasi yung mabilisan na search. Paminsan-minsan lang ako pumupunta roon. And as many people may not know, maraming in-heat sa site na ito. International eh. Many, especially men, go to that site when they crave for that alam mo na feeling that starts with the letter L. Or maybe, to simply keep themselves satisfied. Barely lang makahanap ng matino. I myself met a few, pero hindi rin nagtagal. Other than not getting their socials, masyado silang matanda para sa akin. Hindi ko type DJ Rocky at DJ Jello. I'm just 18 years old, currently in my last year sa senior high. At gusto ko, yung ka-age ko lang, to be specific, someone who could help me sa ibang subjects ko. Then one evening ngayon na nga, nagsimula na akong maghanap ng makakaklik ko. After a few chats and skips, nakahanap na rin ako ng ka-age ko. Medyo natakot nga lang ako sa intro niya kasi ang pag-start niya ng convoy parang sa mga makakati. At eto na, nagsimula na ang pag-uusap namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Hugo. Same age, same level, and same strand sa ACADS. May pagka-jejemon kung mag-type pero iniisip ko na lang, masyado lang ako maarte. Minsan lang naman ako makahanap ng taong ka-age ko at nakakasabay sa mga trip ko sa buhay. Buti nga lang, may alam akong laruin na games eh. Kasi itong si Hugo, gamer. So one time niyaya niya akong maglaro ng ML. Kaso hindi ako nun marunong. Yun ang sinabi ko. Pero nag-initiate naman siya na tuturuan daw niya ako. Then tinanong ni Hugo kung meron akong account sa Discord or Telegram. Nagtaka ako kung ba't yun lang ang choices ko. Pwede namang FB, IG at iba pa. Inisip ko na lang na baka hindi niya pa ako masyadong kilala. Kaya dun niya ako gustong i-add. At habang nasa gitna kami ng usapan, biglang nag-disconnect. Bad trip. Eto na nga eh. Mukha na kami nagkakasundo eh. Hinanap ko siya. Nakailang skip ako. Kada convo ko sa panibagong tao, tatanungin ko, ML boy. A few skips later, parang nawawalan na ako ng pag-asa. Susukuan ko na sana ang paghahanap sa kanya. Hanggang sa nakausap ko na rin uli siya. Natuwa ako na hindi siya nawala. At buti nahanap niya rin ako. Para kaming nag-align. Ayun na nga, binigay niya ang Discord user niya at doon, in-add ko na si Hugo. DJ Rocky at DJ Jello, never nagtagal. Ang mga ilang nakausap ko sa Omegle. Si Hugo ang kauna-unahan na taong natagalan kong kausapin.
Sino bang mag-aakalang si Mr. All-in-One na pala ito? Other than jejeng mag-chat, he is half Japanese, student athlete, and an academic achiever. He is flexible as he is very active in different sports. Dito siya sa Pinas pinalaki. Hindi ko siya type kasi I lean more into the Chinito Moreno type of guy. Pero for me, pwede na. Masasabi kong magaling siya mag-table tennis kasi naisasama siya sa regional level. He represents his school. Napaka-complicated ng time na meron siya kasi after niya mag-training, pupunta siya ng school para mag-aral. He's also good in gaming. So, grabe naman yung pagpapala sa kanya ni Lord. At kapag pinakikinggan ko yung mga VMs niya or voice messages, parang ang gwapo-gwapo niya. Parang nakakakilig. Until napunta kami sa TikTok. Napashock na lang ako. As in, shocks. Hindi ko inaangkala na makakatagpo ako ng kagaya niya sa Omegle. Ang angas niyang tingnan. But I kinda sense na piniflirt niya ako. Tinanong niya if nakikita ko raw ba yung video niya. Pwede naman niyang i-check yun sa settings niya. Pinapacheck niya pa talaga sa akin. Parang indirectly na sinasabi niya na panoorin ko yung videos niya. Tapos ilang beses siyang nag-aayang maglaro kami. Pero minsan lang ako na oo kasi minsan nagbo-bored din ako eh. Tapos ayoko naman yung nasasayang yung oras ko. Na dapat ginagamit ko lang for studying or other stuff. Then isang linggo wala kaming pasok dahil sa bagyo. So diretso ang pagsulit ko ng gabi sa halip na magpuyat. And there was this one night na nag-aya uli siya. However, it was not for us to play ML together. Pero, manunod na lang ako sa laro niya. Then, out of the blue, DJ Rocky at DJ Jello, at 1:30 a.m., may nangyaring ikinagulat ko na para bang nakalimutan kong huminga when I saw it happen. DJ Rocky at DJ Jello. Biglang tumawag si Yugo. 1:30 in the morning. Grabe! Ang casual niya. Ang casual niya sa akin makipag-usap. Alam niyo yun? Ilang araw pa lang kaming magka-chat pero parang best friend na niya akong kausapin dun sa call. Yung bang parang sanay siyang magsalita towards people. Napaisip nga ako eh. Ginagawa niya rin kaya ito sa ibang babae? He really took me by surprise. As someone na socially awkward kapag hindi chat. Habang kausap siya, umiiba ang boses ko. OMG, Laila, hindi ka ganyan. Bakit ka nagpapakute? And hindi ko rin in-expect DJ Rocky at DJ Jello ay buong oras na pinanood ko siyang maglaro. Medyo nayayabangan lang ako sa datingan niya. Sa gulat ko rin, wala akong masyadong naintindihan sa mga pinagpipindot niya. Masyado na siyang expert at hindi ako makasabay sa kanya that time. Then pagkatapos niya akong turuang mag-ML, he started talking about his life. Yung ping-pong journey niya. Well, na-amaze naman ako kasi regardless of the hardships na pinagdaanan niya sa buhay, hindi siya natigil na maglaro. Napaka-open niya sa akin. He even told me about his family, his plans for college. Imagine, after 2 days pa lang ng pakikipag-chat sa kanya, it's like I got to know half of his life already. Napaka-passionate niya sa mga ginagawa niya. Kaso, the whole time na magkausap kami, I felt na
I felt na everything was all about him. He talked about himself. Kung kailan darating yung ping pong balls na in-order niya, and he kept on sharing about his stuff na halos hindi na ako makapag-share naman ng kwento tungkol sa sarili ko. At higit pa ron, na-feel ko na parang he wasn't interested in me after all. I felt like he just needed a listener. Yung someone na nakikinig lang sa mga storya ng buhay niya. Napasabing ako sa sarili ko na, ikaw naman kasi Lailay. Ano pang ina-expect mo? DJ Rocky at DJ Jello, doon ko na-sense na walang intention sa akin si Hugo. Rather, ayokong isipin na meron siyang intensyon to pursue me. Siguro yes. Nasilaw lang ako dun sa qualities niya ng pagiging isang lalaki. Like, I fantasize his attributes and qualities. Although I am out of his league. Hindi ako magaling sa sports, sa games na nilalaro niya. I pretty much prefer reading and watching films. Other than studying, nag-experiment naman ako ng iba't ibang hobbies. Yun lang ang ginawa ko habang si Hugo naman he gets to play sa iba't ibang lugar. By his passion and skills, pwede siyang umabot sa national level to represent our region habang ako ay nandito lang naman sa probinsya. But, hindi ko naman minamaliit yung buhay na meron ako ha. Pero para sa akin, magkaibang klase lang kaming dalawa ng mga individual. Yes, we are just two different individuals in different cities. Habang sinshare niya sa akin yung life story niya, naglast yung call namin until almost 7 in the morning. And as soon as the call ended, napaisip ko ako na nag-overshare siya. Lahat ng mga sinabi niya sa akin parang it was too much for me to absorb. Hindi nga siya nabulol eh. Alam niyo yun, parang may script na siya. Kabisado niya yung sasabihin niya, yung parang ganon. Parang alam niya na rin yung flow. And as much as possible, sinusubukan kong tumingin sa bigger picture na baka ganon lang talaga ang personality niya. Nagpapa-impress o mahilig magkwento. So DJ Rocky at DJ Jello, kayo po, what do you think? I'm asking for your advice or your opinion na kung bakit ganito si Hugo sa akin? Bakit siya nag-e-effort? Bakit siya naghahanap sa akin? Bakit ang open niya masyado sa akin tungkol sa buhay niya? Ginagawa niya rin kaya ito sa ibang tao? Does he even want to keep me around? I also have this fear kasi na baka one day, bigla na lang niya akong i-ghost. Tapos, malulungkot na naman ako. Even if we are different. I like him to be my friend. I would appreciate hearing anything from you or from your listeners. Thank you sa pagbabahagi ng aking kwento. Muli, ako si Laila. And this is my secret file. Oh, kala nyo, tapos na ako, no? Pwede ba yun? Siyempre, hanggang dulo. Gagawin natin to. Magtatrabaho tayo kahit umabot pa ng Sabado. Hi, Kadisha. It's me, DJ Rocketera, your boss princess. And welcome to the program rated SPG Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong mainit, nakakapanabik at nakakakiliting rated SPG Top Secret. And by the way, ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagus ikaw ay ang pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi! Hello, good evening. Hi, good evening. Anong pwede namin itawag sa'yo?
Ano na lang po, Kiko. Kiko, ilang taon ka na? Yes. 35. 35. Sang lupalop ka naman galing, Kiko? Sa ano na lang ma'am, sa Pasig. Pasig. Okay. Kiko, di na ako magpapaligoy-ligoy pa kasi kinukulang na tayo sa oras. Kiko, 35 from Pasig. Ano ang rated SPG top secret mo? Ano ma'am, tungkol sa katrabaho ko. Anong meron dito sa katrabaho mo? Hindi, ay, ano naman yun mga siguro mga 1 year pass, ganyan. Pero di ko siya ano na siya, hindi ko talaga siya makakalimutan. Bakit di mo siya makalimutan? Umpisahan ko na ba yung kwento mo? Actually, kanina pa nag-start. Sorry. Kasi kasi senior ako nung nasa trabaho ko. Wait lang, Kiko, yung totoo, gising ka ba o nagsisleep talk ka lang? Nagiinuman ba kayo dyan? Sinama nyo lang ba ako ngayong gabi sa inuman nyo? Hindi lang malalim lang talaga boses ko. Malalim lang talaga yung boses mo. Okay, Kiko, no, hindi namin kasi masyadong maintindihan yung sinasabi mo at parang merong nagaganap na kung ano man dito sa paligid ko. Ayan, nawala na. Okay, sige, ganito, Kiko, no? Tinanong kita kanina, ano ang rated SPG top secret mo? Normally, pag tinatanong ko ng ganyan yung mga tao, sinasagot nila agad. So, wala nang paligoy-ligoy pa. Yung tipong, nakipag ganito ako sa ganito ko, ganon. Ikaw, sige, tatanungin kita ulit, Kiko. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para sagutin yung tanong ko. Kiko, ano ang rated SPG top secret mo? Na nakipag-ano ako sa bagong pasok namin sa nakatrabaho. Nakipag-ano ka dun sa bagong pasok na katrabaho ninyo? Tama ba ako ng pagkakaintindi? Yes, ma'am. When you say nakipag-ano, meaning may pumasok ba doon sa pumasok ninyong katrabaho? Ako ang pumasok. Ikaw ang pumasok dun sa pumasok na katrabaho, tama? Opo. Okay, sige. Pwede mo bang ikwento sa amin kung paano kayo naging magkakilala nitong katrabaho mo na ito? Paano kayo na-introduce? Paano kayo napunta sa ganong klaseng sitwasyon? Ganito kasi yan. May ka-fling ako na dati kong katrabaho. Bali senior kaming dalawa. So may pinasok siyang bagong katrabaho namin, nakilala niya, na boyfriend ng ka-senior ko. Tapos, nakilala ko siya kasi kumbaga yung katawan niya, kumbaga sa baraha, ang alas 9, ganyan. Mhm. Kiko, Malaki ang Kiko, sandali lang May binanggit ka kanina, etong bagong pasok na katrabaho mo, tama ba ako ng pagkakaintindi dun sa sinabi mo, eto ay boyfriend nung senior nyo? O ng katrabaho mo pang isa? boyfriend ng kapatid ng senior ko. Boyfriend ng kapatid ng senior nyo. So meaning etong bagong kapapasok na katrabaho nyo ay lalaki. Babae, ma'am. Babae. So girlfriend tong bagong kakapasok nung kapatid ng senior nyo. Ano, ma'am? Hindi ko Hindi ko na rin maintindihan, Kiko. Nahihirapan na rin ako. Hindi, basta babae yung pumasok na bago. Okay, sige. Pumasok tong bago na to. Pero ito babae, tama? Yes, ma'am. Kumbaga sabi mo sa baraha, alas to. Kumbaga 9, ganon. Yes, ma'am. Okay, sige. Kung i-describe mo yung pagmumukha nitong taong to, sinong kamukhang artista? Si Mia Khalifa, ma'am.
Okay. O, tagay ka muna dyan. O, shot ka muna. Sige, para malakas tayo ngayong gabing to nang magkaintindihan pa tayo lalo. Di sa kabila yan, ma'am. Di ako minom. Ano lang ito, maingay lang tayo kapitbahay namin. Maingay lang talaga yung kapitbahay ninyo. Wala na bang, ano yan? Wala na bang paraan para mapatahimik yung mga kapitbahay nyo dyan? Sulok na nga ako. Nasa sulok ka na. O, sige. Mm. Kiko, dalian na natin to, no? So, paano nangyari na nagkamabutihan kayo nitong katrabaho mo na to? Hindi, tawag dito. Parang nagkaroon siya ng sign na, siyempre lalaki kami. Alam na namin yung mga galawan na may something. Ganyan. Tapos, nagsabi ako na gusto kong magpahinga, pero ayoko umuwi ng bahay, ganyan. Mm. Tapos nagtanong siya sa akin, saan ka pupunta? Magpapahinga na ako sa tahimik, ganyan. Mm. Tapos, sabi niya, nag-chat sa akin na sama daw siya. Ganyan. Sumama siya. Opo. May sasakyan ka ba doon? Motor? O nag-commute lang kayo? Motor, ma'am. May motor ako na. Inangkas mo siya? Mm-hmm. Buti may Opo. extra helmet ka. Magaling yung ano ko eh. Magaling yung instinct ko eh. Magaling yung instinct mo. Okay, so saan kayo pumunta? Yung may pula o yung sakto lang na may bulabulaklak? May pula, ma'am. May pula. May pula. Okay, ilan yung kinuha ninyong oras? Short time lang, ma'am. Short time lang. Quick lang, ganon. Mm. Okay, walang pag-aalinlangan, sumama talaga sa'yo, pumasok sa loob ng kwarto. Tapos, sabi ko, sumama ka. Ganyan. Tapos, pinatay namin ilaw. Kaya, siyempre, ako naman, lalaki ako. Siyempre, ayoko nang matutulog ng walang nangyayari. Ganyan. So, paano mo sinimulan? Inalikan ko. Tapos, siyempre, sinisid ko na yung... Ay, hindi ka pa pala sinisid. Yung dalawang bundok, ganyan. Tapos, pagtanggal ko ng kanyang pants, doon lang ako na-disappoint. Pagtanggal mo ng pants niya, dun ka na-disappoint. Bakit? Naamoy ko kasi yung alimango eh. May naamoy ka. Yes, ma'am. Ano tong naamoy mo? Alimango, ma'am. Akala ko ba sinisid mo? Pero sinisid mo Hindi. pa rin? Oo, hindi. Yung dalawang bundok, ma'am. Yun yung sinisid mo. Yes, ma'am. Pero nung pagtanggal mo nung pants, hindi mo sinisid. Hindi. So anong ginawa mo? Dimiretso na ako, ma'am. Di ba na sinisi? So may plano ka talaga na sisirin pero nag-back out ka ganun. Oo. Nag-out ako. Nag-out yung talaga. Ngayon, gusto ko sanang sisirin. Naulit pa yon? Maraming beses, ma'am. Talaga? Kahit na amoy alimango ka mo? Oo, kasi ano din eh. Tawag din ng lamat. Ano ba? Baka naman alimango na fresh yan o alimango na bulok, ganun. Hindi ko maintindihan yun. Yung parang alimang luto eh. Pero ngayon di na kayo nagkikita pa? Hindi naman kasi may na kami, may pamilya na siya, ganyan. May pamilya na siya, ikaw? Meron na din ako, ma'am. Hindi pang kinento ko lang, ma'am. Sa loob ng isang taon, nagkaroon na kayo bigla ng mga pamilya, ganun? Kasi yung babae, habang kami, nagkaroon pa siya ng bago. Doon kami nag-iwalay. Pero dito sa bago mo, okay naman, hindi naman amoy alimango? Hindi. Madalas akong sumisid doon. Anong pinagkaiba nung sa isa dun sa ngayon mo?
Kasi alam ko naman sa babae na may ganun, di ba? Pero yung sa kanya kasi pag tanggal mo, maamoy mo agad eh. Pagka ano? Pag tanggal mo ng pants, maamoy mo agad. Ganun. Ano yun, mahalimuyak, ganon? Hindi makalimuyak ha. Ano, sampagita, ganon? Sa ngayon ko ngayon, makalimuyak pero dati hindi. Ah, sana sinabitan mo ng albatros. Yung iyo ba, sigurado ka ba nung iyo na ano, walang kahit anong amoy? Meron sa akin, ma'am, pero alam ko naman sa sarili ko na kung kailan aamoy sa kung kailan hindi. Ah, baka hindi kasi kayo naligo. I mean, hindi siya naligo. Hindi, pa kami yun, nag-shower pa nga kami yun eh. Nag-shower pa siya nun eh. Sa lagay na yun, nag-shower pa kayo? Nako, iba na yun. Ayun nga eh, baka ayun nga ang kinakatakutan ko nga, baka at ano naman, safe naman din. Ay, hindi ba? At least naka-get over ka naman. At saka, ang mahalaga nakatawag ka ngayon sa programa ko, di ba? Kahit na parang kagigising lang natin, di ba? Meron ka ba bang gustong ibahagi sa amin na hindi mo pa nasasabi? Marami sana, kesa yun lang muna. Oo, sige. Ano ka muna? Magbanat-banat ka muna, no? Nang sa gayon, magbanat-banat din yung boses mo. Anyway. Maraming salamat, Kiko, sa pagtawag mo sa programang ito at naway hindi ka na makalanghap pa ng alimango. At dyan po natatapos ang ating programa ngayong gabing ito. Pasensya na ha, alas 12 na kasi ng madaling araw. Ewan ko ba't umaabot tayo ng mga ganitong oras. Alam mo, ganito ko talaga kamahal ang aking trabaho. Ganito ko kayo kamahal, kabisyo. At kahit bukas Sabado, papasok ako para sa inyo. Anyway, minsan naisip ko pag ganun, siguro hindi nagfe-feminine wash. Or baka kinulang sa pagbabad sa suka, ganun. Pwede lang sabitan ng albatros yung panty, no? Weird kasi kapag mayroong amoy. Siyempre, no? Alam nga naman i-share ko yung amoy ng akin. Kahit dito ka pa tumira. Yun lang yung masasabi ko. Charot! Tumindarot. But anyway, kabisyo, proper hygiene is really important. So, kahit pang anong ganap nyo sa buhay ninyo, kailangan meron kayong hygiene. Lagi kayong magdadala ng kung anumang wipes, tissue, alcohol, feminine wash, sabon. Tsaka huwag niyong kakalimutan na kapag magbabanyo kayo, maghugas. Hindi yung diretso tak-tak lang tapos na. Diyan namumuo yung mga habagat tsaka bagyo na mananalanta ng tao. Ay nako. Anyway, kabisyo, syempre importante, pinaka-importante sa lahat, magandang gawin ang mga bagay na yun kapag legal at sa taong mahal mo at mahal ka. Yan ang importante sa lahat. Anyway, kabisyo, I gotta say, GTG hasn't got to go. Nakapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Tera. Magsama-sama tayo for Top Secrets and Rocky Secret Files Mondays to Fridays. And mamaya, Sabado, alas 3 hanggang alas 6 para sa Retro Sabado. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rated S PG Top Secrets. And now it's time
DJ Rocky's Secret Files. Pumatol sa pokpok ang asawa ko. Hi DJ Rocky. Please hide my identity. And please bear with me. Hindi ko kasi alam kung paano magkwento. At hindi ko rin alam kung paano ko ito sisimulan. Hindi kasi ako sanay na mag-open up tungkol sa mga ganitong bagay. Ang dami ko kasing nakikita, nababasa, at naririnig kagaya ng ganito. Kaya ito na lang ang naisip kong paraan para mailabas ang nararamdaman ko. Sobrang hirap kasi na para bang sasabog ang utak at ang dibdib ko sa sobrang bigat. Itago mo ako sa pangalang Sofia. At ito ang aking secret file. I'm 30 years old. LDR kami ni husband. Even before na mag-boyfriend and girlfriend pa lang kami. Before we got married, may anak na kami. And right now, nakuha niya na kami dito sa ibang bansa. Na para bang sa pagdating namin sa bansang ito, ngayon ko lang nakikilala ang sarili kong asawa. Parang ngayon lang kami nagsisimula sa relasyon namin kahit ang totoo, magwawalong taon na kami. Totoo nga yung sinasabi nila, na makikilala mo ang partner mo pag nagsama na kayo sa iisang bubong. Kaya pala, kabi-kabila ang mga naghihiwalay. Ang saklap, no? Hinintay muna kayong magkaanak, maikasal, bago ma-realize ang lahat. At bago pa magpakitang anyo ang tao. May nabasa ako na yung ibang panaginip natin, especially tayong mga babae, minsan ay senyales o warning siya. Di ba marami sa atin na naginip na may ibang babae, ang asawa o boyfriend. Tapos, tatawanan lang nila tayo dahil nga panaginip lang daw yun. Masakit, no? Lalo na kapag LDR kayo. Mapapaisip ka talaga. Ako kasi, madalas kong mapanaginipan yung ganun. Ganun palagi. May babae ang asawa ko. At eto na nga, DJ Rocky. Nung andito na ako sa bansang ito, I found out through his old phones na totoo ang lahat ng napanaginipan ko. I've been cheated on since the very first time na naging kami. Nasa call logs ang lahat. Lahat ng numero, sinearch ko sa Google. Hindi ko alam pero I think kaadikan na yon.
pumatol siya sa mga pokpok. Yes, akala ko isang pokpok lang. Ang dami pala. Asian escort kung tawagin. And then nalaman ko na pumupunta ang asawa ko sa massage parlors with happy ending. Grabe. Hindi ko alam kung paano ko isisink in lahat yun sa utak ko. Kararating ko lang noon sa bansang to. Ilang weeks pa lang ata yun nung malaman ko lahat ng mga bagay na ito. At nakakapanghina. Sobrang sakit. Na never niya inamin at never humingi ng tawad ang asawa ko. Kung sa bagay, sino nga bang tanga ang aamin sa kasalanan niya, diba, DJ Rocky? At sa sobrang sakit, hindi ko nga alam kung paano ako babangon sa bawat araw. At sa sobrang desperada kong kalkalin ang lahat, pati Google Maps, chinek ko. Imagine, katabi ako sa gabi. Busy kaming mag-cellphone. Ako busy mag-scroll at manood sa social media. Pero itong asawa ko, busy pala mag-search kung saan siya susunod na pupunta. Doon sa search bar and search history ng maps niya ay hinahanap niya at inaalam niya kung gaano kalayo ang lugar na to o ganyan. Nakakabaliw. Parang gusto kong magmura sa mga oras na yun. Yung tipong habang siya humihilik, dahil gabing-gabi na, oras na ng pagtulog, samantalang ako nasa loob ng banyo, umiiyak. At hindi natatapos sa gabi yung pag-iyak ko hanggang madaling araw para akong tanga na nakalupasay sa sahig. Niyayakap yung sarili. Napapaisip nga ako eh. Sobrang losyang at sobrang pangit ko na ba para gawin sa akin lahat ng yun ng asawa ko? Nakakabaliw na halos araw-araw. Habang nasa trabaho siya, padagdag pa ng padagdag ang mga nalalaman ko. Paano ba naman? Embedded na sa DNA ko ang mag-imbestiga. Nature ng mga babae to. So one time, wala kami sa bahay nung umuwi ang magaling kong asawa from work. Kasama ko ang mga magulang ng asawa ko. Sinamahan namin ang anak ko for check-up. Same goes dun sa parents ng asawa ko. May scheduled check-up sila. Then itong sira-ulo kong asawa, abay sinamantala ang pagkakataon. Nag-update siya sa akin. Biglang tumawag. At ang sabi niya ay, kailangan niya raw bumalik sa trabaho dahil naiwan niya yung isa niyang cellphone. Pero alam mo, DJ Rocky, kinutuban ako. Dahil alam ko talagang malabong maiwan niya yung cellphone niyang yun. Ramdam na ramdam ko na pupunta siya sa kinaadikan niyang pokpok o masahista na malapit lang sa bahay namin. Ilang kalye lang bago makapunta ron.
That time gustong gusto kong umuwi. Pero hindi ko masabi sa mga biyanan ko yung tunay na pinagdaraanan ng pamilya namin. Naninikip ang dibdib ko sa pagkakataong yun. Pinipigilan ko ang mga luha ko. Tapos eto na. Pag-uwi namin ng bahay, nagpaalam ako na ipapasyal ko sa labas ang anak ko. Ang sabi ko sa biyanan ko, maglalakad-lakad muna kami. Eto na. Nagulat ako nang may makita akong pamilyar na mukha sa daan. At etong daan na ito ay malayong malayo sa trabaho ng magaling kong asawa. It's the opposite way. Papunta sa lugar ng trabaho ng asawa ko. And I'm very sure at that moment kung saan talaga nanggaling ang magaling kong asawa. Opposite direction. Yung daan papunta ng opisina nila. Kaya sigurado ako na pumunta siya sa massage parlor na malapit lang sa amin. At matik nang magkasalubong kami at paglapit niya, humagulgol na ako sa iyak. Pinagsusuntok ko siya sa dibdib niya kahit na nangihina ang tuhod ko. Feeling ko nga matutumba ako. Para bang mawawala ako sa sarili ko. At alam mo ba, DJ Rocky, kung anong sinabi niya? Pinagtripan ako sa trabaho. Itinago nila yung cellphone ko. Tapos nasira kasi nabagsak. Kaya ito, pinaayos ko muna dun. DJ Rocky, hindi naman ako ganun kabobo. Hindi ako ganun katanga para paniwalaan yun. Isang cellphone na dekipad, mababasag ang screen at mapapalitan agad-agad. Grabe, parang sasabog ang ulo ko that time. Nakakapanghina. Hindi ko magawang umakyat sa bahay at magmukmok sa kwarto. Hindi ko magawang mag-iiyak at magwala kahit yun yung gusto ko talagang gawin dahil nandun yung mga biyanan ko. Then nalaman ko na rin na during our first wedding anniversary, year 2023, naroon siya sa masahistang pokpok niya na nagpapakasarap siya habang kami ng anak niya ay naghihintay sa video call niya. And that time, may lagnat yung anak namin. At eto pa ha, nung minsang lumabas kaming mag-ina, sinadya kong hindi siya isama. Iniwan ko ang cellphone ko at naka-on ang voice recording. Pag-uwi ko, tama nga. Ayun, nanonood ng Yorn. At gumagawa ng himala. Ilang beses ko na siyang nahuli ng ganun. May time din dati na hindi ako nagigising ng maaga kaya siya lang nagpe-prepare ng breakfast niya bago pumasok sa trabaho. Pero ang lintik, hindi pala nakaka-breakfast dahil nandoon sa loob ng banyo, naka-headset habang nanonood ng Yorn at gumagawa ng milagro. Nakakapanghina at nakakapangsira ulo. Na para bang napapaisip ako, bakit kailangan akong ganituhin? Asawa naman ako. Hindi ba pwedeng sa akin manggaling yung kasabikan niya? Sabi ko nga sa sarili ko din, same ba ng level of pain yung ganon?
kung nambabae siya. At yung mga ginawa niya na pagpatol sa mga pokpok, kasi naisip ko rin, sana nang babae na lang siya para isang babae na lang. Hindi yung ganito na iba't ibang babae tinikman na niya. Nakakabaliw. DJ Rocky, sa ngayon hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Halo-halo pinalalampas ko na lang. Pinalilipas ko. Pero paulit-ulit, bumabalik sa utak ko. Yung bigla na lang papasok sa isip ko, tas bigla na lang mag-iiba yung mood ko. Sa pagkakataong ito, para namang bumabawi siya. Parang nagbabago naman siya sa tingin ko. Pero ewan ko, hindi na talaga mawala sa isip ko lahat ng mga nalaman ko. Sabi ko pa nga sa asawa ko, hanggang sa kamatayan ko, hindi na ito mabubura sa puso't isip ko. Naaawa rin ako sa sarili ko. Kasi wala akong mapagsabihan ng pinagdaraanan kong ito. Kasi sabi nila, 'di ba, kahit na gaano kasama ang gawin ng asawa mo, wag na wag mo siyang sisiraan sa pamilya mo. 'Di ba? Pinoprotektahan ko pa rin ang pangalan niya sa pamilya ko. Pero paano naman ako? Paano naman yung nararamdaman ko? And you know what? Kinuwento ko nga pala ito sa father-in-law ko. At ito ang pinakamasakit. Parang wala lang sa kanya. Sabi niya, baka naman nung dati pa yan, nung binata pa siya. What the heck? Binata, oo. Pero kami na nun. Hindi na lang ako nagsalita. Pakiramdam ko wala akong kakampi ni isa dito sa ibang bansa. Parang ang kampi ko lang sarili ko at ang anak ko. Kailangan kong maging matatag para sa anak ko. Naalala ko pa nga yung time na sobrang down na down ako. Grabe, namayat ako. Hindi ako makakain. Hinahatid ko yung anak ko sa school na para akong lutang. Pagkahatid ko, nakatulala ako sa bus. Pag-uwi sa bahay, diretso higa sa kwarto. Nakatitig lang sa kisame. Tapos bigla na lang tutulo ang luha ko. Babangon na lang uli ako para magsundo sa eskwela. Ang sakit na wala akong karamay. Na walang may alam ng pinagdaraanan ko. Ang hirap maging mag-isa. But that's life. Kailangan maging malakas. Then one day, nagising na lang ako at ang sabi ko sa sarili ko, bahala ka na nga. Gawin mo na. Yung tanging makapag-aayos sa sarili mo. Magpaganda ka na lang. Maging basic ka na lang. Gawin mo ang gusto mong gawin sa buhay mo. So I made myself busy. At sa sobrang OA ko, nag-download ako ng dating app para may ibang makausap. Kaso wala talaga. I'm slowly moving forward and I'm trying to forget what he did to me. Alam mo, DJ Rocky, merong isang quote akong pinangahawakan na siyang nagpagising sa akin. Be strong. You have a child who doesn't deserve the broken version of you. Be strong. You have a child who doesn't deserve the broken version of you. Totoo naman kasi, 'di ba? Tayong mga nanay, anak lang naman natin ang dahilan bakit tayo nananatiling malakas. Kung bakit tayo lumalaban sa buhay. Alam kasi natin na kapag nawala na tayo, wala nang ibang magmamahal sa kanila kagaya ng pagmamahal na meron tayo. Kaya anak ko ang buhay ko. Siya ang tanging yaman ko. At para sa aking asawa, I hope someday maramdaman mo rin lahat ng naramdaman ko.
Hindi kita gagantihan. Bahala na ang nasa itaas kung sa paanong paraan niya gagawin ang mga bagay na dapat mong mapagdaanan. Bahala na siya kung paanong paraan gusto niyang ikay masaktan para matuto nang sa gayon makapagsisi ka. But know that this time I am choosing myself. I know I deserve to be happy. Pagod na akong umiyak. Pagod na. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Sofia. At ito ang aking secret file.